Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Banoy. Taong 2002, Leyte. Sariwa pa kay Banoy ang mga naganap kahit halos 2 dekada na itong nangyari. Ayon sa kanya, 11 anyos pa lamang siya ng mga panong ito. Kaka-abroad pa lang ng kanyang ama. Si Banoy ang panganay sa kanilang 5 magkakapatid. At sa mga panong ito nagdadalang tao naman ang ina sa kanilang bunso. Bilang panganay, siya rin ang naging sandalan ng ina pagdating sa gawaing bahay. Subalit madalas abala sa eskwela si Banoy at ang mga kapatid. Kaya mas minabuti ng mga magulang na kumuha ng ibang tao na siyang makakatuwang ng ina kapag wala sila sa bahay. Hindi naman iba sa kanila si Manang Merna. Makwento ito at sobrang sipag. Kaya naging maginhawa din kahit papano ang pakiramdam ni Banoy dahil hindi niya na kinakailangan pang magsaing at magluto bago umalis ng bahay at pagkagaling sa eskwela. Nagagawa din nilang maglaro sa labas tuwing hapon, kaya masasabing masaya at normal na uli ang lahat. Sa totoo lang bilang batang 90s, masasabing ang henerasyon na to ang pinakamaganda. Hindi nakakaburyong dahil hindi pa uso ang mga cellphone noon. Yun nga lang, kadikit naman ito ang mga hindi maipaliwanag na bagay. Dahil makalipas ang 4 na buwan, kung saan ay 1 buwan na lang at manganganak na ang kanilang ina. Naging mas madalas ang pagtunog ng mga uwak sa puno ng mangga na nasa gilid ng tahanan. Nang mga panong ito, wala na silang pasok dahil bakasyon na. Isang araw, pansin ni Banoy ang iilang mga tao na dumadaan sa harap ng bahay. Paminsan ay sabay-sabay ang mga ito kumaglakad. Sa susunod na araw naman ay nauuna yung isa. Paglipas ng ilang minuto, yung kasama naman nito ang dumadaan na tila ba may minamanmanan dahil palagi itong sumusulyap sa kanilang tahanan. Paminsan nagmamadali itong maglakad kapag nasasalubong nila ang asawa ni Manang Merna na si Manong Nobet na palaging may bitbit na maliit na patay na kahoy. Nung una ay hindi ito pinapansin ni Banoy dahil wala naman siyang alam pagdating sa mga nilalang. Ang buong akala niya ay sa telebisyon lang ito nakikita. Ilang araw pa ang lumipas ay nasasanay na din si Banoy. Hindi na pinapansin ang mga taong iyon. Para sa kanya normal lang ang lahat ng nagaganap. Subalit isang hapon, araw ng Martes habang abalang naglalaro pa ang 4 na kapatid, naitago na lang natin sa pangalang James. Napansin niya na may kinakausap ito sa labas ng bahay. Si Mama po. Wala po. Ayoko po. Wika ni James. Wala naman siyang ibang naririnig bukod dito. Kaya kagad niyang sinilip mula sa bintana kung ano ba ang nagaganap sa labas ng bahay. Nagulat siya. May isang matandang babae ang kinakausap ang kapatid. Nakaunat ang mga kamay nito na tila gustong-gustong hawakan ng kapatid. Mabuti na lang at malayo ito sa bakod. Kagad niya namang tinungo ang kanyang ina sa sala upang itanong kung kakilala ba ang matandang kausap ng kapatid. Ma, kilala mo ba yung matandang kausap ni James? Ayun oh. Wika ni Banoy. Ano? Sinong matanda? Kagad tumingin ng ina sa kanyang anak. Hoy, sino ka? James, halika nga dito. Wika ng ina habang papalapit sa kinaroroonan ni James. Nang marinig naman ng bata ang boses ng ina, mabilis itong tumakbo pabalik ng bahay.
Samantalang ang matanda naman ay nanatiling nakatayo sa harap. Nakatitig sa tiyan ng nanay na tila takam na takam ang muka. Ayoko nang makita yung mukha mo dito ah. Kilala kita. Umalis ka dito. Wika ng ina. Hindi rin nagtagal ay dahan-dahang tumalikod at umalis ang matanda. Sa patuloy niyang pagmamasid dito, napansin niya ang ilang taong nakatayo sa gilid ng malaking puno ng akasya, hindi kalayuan sa kanilang tahanan. Dahil ito rin ang mga taong madalas makita na dumadaan tuwing hapon sa harapan ng tahanan. Sa pag-alis ng mga ito, ang pagdating nila Manang Merna. Marta, iba yung nararamdaman ko sa matandang yon ah. Kung gusto mo, samahan namin kayo ni Nobet na matulog dito sa bahay niyo. Wika ni Manang Merna. Ay wag na po Manang. Kaya naman po namin dito saka marami namang kapitbahay. Ligtas po kami dito. Basta nakasara lang po yung pintuan. Wika ng kanilang ina na si Marta. Huwag ka pa rin papakasigurado ha. Pero sige, may gagawin daw si Nobet sa bahay niyo. Ayos lang ba? Pumayag naman si Marta. Kaya bago pa lumubog ang araw, si Banoy na ang naging katuwang ni Manong Nobet sa kung ano man ang ihahanda para sa kanilang bahay. Abala pa sa pagluto si Manang Merna, kaya si Banoy ang umalalay dito. Habang pinagmamasdan niya si Manong Nobet, pansin niya ang pagbuka ng bibig nito. Palaging bumubuga ng hininga sa hawak nitong bao na kung saan ay inilagay nito sa loob ang palagi niyang hawak na patpat. Pagkatapos ay inutusan si Banoy na kumuha ng abo ng kahoy. Nang maabot niya ang pinapakuha nito, mabilis niyang inilagay sa baon ng nyug at inihalo na parabang nagtitimpla lang ng kape. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila biglang naging likido ang amo na kanyang ibinigay. Nang matapos na ang ginagawa, sinamahan niya itong umikot ng tahanan. Tumitigil ito sa bawat kanto, naghukay ng kaunti at nagbubuhos ng likidong abo na kanyang ginawa. Nang matapos ito, kaagad namang bumalik sa loob ng bahay si Banoy upang magpahinga. Sakto namang kakatapos lang magluto ni Manang Merna, kaya kaagad niyang inihanda ang hapag. Papalis na sana si Manong Nobet, pero bigla itong tinawag ng kanilang ina. Manang, dito na po kayo kumain. Anong oras na din eh. Tapos magsasaing pa lang kayo pagdating sa bahay nyo. Tara na po dito. Wika ni Marta. Napangiti naman si Manang Merna. Kagad silang bumalik upang kumain. Habang abalang kumakain ang lahat, pansin naman ni Banoy ang pagtitig ni Manong Nobet na parabang may nais itong sabihin. Maya-maya pa nang matapos ng kumain si Banoy, bigla naman siyang tinawag ni Manong Nobet. Noy, halika. Pwede ba kitang makausap sandali? Wika ni Manong Nobet. Bakit po? Ano po yun, Manong? Tanong ni Banoy. Basta, samahan mo muna ako sa labas. Halika dito. Wika ni Manong Nobet. Kagad namang sumunod si Banoy. Hanggang sa napatigil sila sa puno ng mangga na nasa gilid ng tahanan. Noy, alam kong bata ka pa. Pero alam kong naiintindihan mo na din kapag nagpaliwanag na ako sa'yo ha. Wika ni Manong Nobet. Opo. Tungkol po ba san? Tanong ni Banoy. Yung palaging dumadaan ng mga tao dito sa bahay nyo. Yung mga taong kasama ng matanda kanina. Tugon ni Manong Nobet. Opo.
Madalas ko silang makita na dumadaan tuwing hapon dito sa bahay. Bakit po? Ano pong meron? Tanong ni Banoy. Alam mo, Banoy, hindi yun mga tao. Mga mapagpanggap lang yon para magawa nilang makalapit sa inyo. Yung matanda na nakaharap nyo kanina, aswang, gabunan ng kanilang angkan. Wika ni Manong Nobet. Dahil sa mga narinig ni Banoy, grabing kilabot ang naramdaman nito. Ngunit bigla naman itong nawala matapos siyang hawakan ni Manong Nobet sa ulo. Huwag kang matakot, nandito naman ako eh. Isipin mo na lang yung kalagayan ng nanay mo at ng kapatid mo. Wala din namang ibang aasahan kung hindi ikaw dahil ikaw ang panganay. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman kayo papabayaan. Hindi kayo iba sa amin eh. Wika ni Manong Nobet. Pagkatapos ay bigla nitong pinutol ang hawak na patpat. Ingatan mo yan. At kahit anong mangyari, wag na wag mong iwawala. Ang kapirasong sangang yan, malalaman mo ang halaga at bisa nito pag nasa gipit ka na sitwasyon. Wika ni Manong Nobet. Sa pagdampi ng kapirasong kahoy na yon sa kanyang kamay, naglaho din ito. Kaagad namang nagpaliwanag si Manong Nobet. Huwag mo nang hanapin, nasa katawan mo lang yan. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi ka na mahihirapan pang paamuin ang gabay nito. Dahil kaagad kanyang tinanggap. Wika ni Manong Nobet. Gabay? Ano naman po yung gabay? Tanong ni Banoy. Siya na ang bahalang magpaliwanag sa'yo, Banoy. Ang dapat mong gawin ngayon, bumalik ka sa loob habang hindi pa lumalalim ang gabi. Wika ni Manong Nobet. Kaagad namang pumasok sa loob ng bahay si Banoy habang iniisip ang mga sinabi ni Manong Nobet. Napakarami niya mang katanungan, ngunit wala siyang ibang magawa kung hindi ang maniwala kung ano man ang ibabahagi ni Manong Nobet sa kanya. Kaagad ring isinara ni Banoy ang pintuan at mga bintana. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaramdam ito ng antok kahit mag-aalas 8 pa lang ng gabi. Sinubukan niyang paglabanan ang antok pero nakatulog pa rin siya hindi kalaunan. Sa paglalim ng gabi, nanaginip si Banoy. Para siyang nasa gitna ng kagubatan, kaharap ang napakalaking punso. Ayon kay Banoy, may mga gintong nakausli sa tuktok ng puno ng punso. Para ba itong korona? Magandang pagmasdan kapag tinatamaan ng sinag ng buwan. Panoy, nakikita mo ba ang kaliwang hintuturo mo? Wika ng nilalang sa kanyang harapan. Opo. Bakit po? Tanong ni Banoy. Diyan nakatago ang kakarampot na kahoy na binigay sa'yo ni Nobet. Alam mo, Banoy, marami ng mga demonyo ang nasa labas niyo ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Nakaalalay si Nobet sa kung ano man ang magaganap. Kung kailangan mo man ng tulong, huwag kang magdadalawang isip na hilahin kung saan nakabaon ang binigay sa'yo. Sa oras ng kagipitan, lalabas kung ano man ang pumasok dyan. Hawakan mo ito. Makakaramdam ka ng ibang lakas. Kung nais mo man akong makausap, ibulong mo lang sa hintuturo mo ang pangalan ko. Wika ng duwende sa kanyang harapan. Mangyari lamang na hindi na natin babanggitin ang tunay na pangalan ng duwende. Hindi pa man sumasagot si Banoy, bigla naman itong nagising dahil sa kahol ng mga aso sa labas ng bahay. Panay din ang pagtakbo nito na tila ba may hinahabol. Sinubukan namang sumilip sa bintana ni Banoy, subalit napakabahong amoy ang sumalubong sa kanya.
Bahagya siyang napaatras ng dahil sa aroma. Hindi niya alam kung saan ito nanggagaling, kaya mas minabuti niyang puntahan ang tahanan ng ina upang kumustahin ang kalagayan nito. Naglakad siya patungo sa kwarto. Naging kampante matapos niyang makita na maayos naman ang kalagayan ng ina at mga kapatid. Habang nakikiramdam sa paligid, bigla namang nakaagaw ng kanyang atensyon ang tunog ng kakak. Ang mga kakak, ito ay isang uri ng aswang na nasa kaanyuan ng manok. Patalikod ko maglakad. Ang pangunahing biktima nito, mga bata. Madalas din itong marinig na tila manok lang na nagtatawag ng inakay. Umaatake ito pag tulog na ang lahat ng tao sa bahay. Ito rin ang rason kung bakit biglang namamatay ang mga kabataan. Yung tipong natulog lang, wala namang sakit, pero hindi na magigising. Sa patuloy na pagmamatsyag ni Banoy, nagulat siya nang marinig ang pagkaripas ng takbo ng kakak. Psst! Psst! Banoy! Halika dito! Wika ni Manong Nobet. Nang malaman na ito ang nasa labas ng pintuan, mabilis na nagtungo si Banoy para pagbuksan ito. Pagpasok ng tahanan, ang pagbahagi naman ni Nobet sa mga naganap sa labas. Napalayas ko na mga demonyong yon, kaya makakapagpahinga ka na. Pasensya ka na ha. Naistorbo pa yung pag-uusap nyo ng gabay nyo. Wika ni Manong Nobet. Dahil ayon dito, habang abala silang nag-uusap, nagawa namang makagawa ng butas ng kakak sa kanilang dingding malapit sa kinaroroonan ni James. Natigil na lamang ito nang magising si Banoy at sa paghabol din ng kanilang aso. Dahil kahit gustuin mang tumulong ni Manong Nobet, hindi ito maaari. Abala siyang nakikipaglaban sa gabunan. Hindi na rin magtatagal ang aswang na yon dahil pinutulan ko na ng dila. Kaya maganda ka, Banoy, sapagkat maaaring sa susunod na mga gabi, maaaring umatake ang buong ang kanila upang magigante sa nangyari. Wika ni Manong Nobet. Kinabukasan tanghali na nang nagising si Banoy. Pakusot-kusot pa ito ng kanyang mga mata habang naglalakad patungo sa kusina upang magtimpla ng kape. Anak, Banoy, pwede bang ikaw munang mamalengke? Para kapag natapos na sa pagsasampay si Manang Merna, hindi na siya pupunta sa palengke. Wika ni Marta. Sige po ma, wala naman pong problema. Ibigay nyo na lang po yung listahan sa akin na mga kailangang bilhin. Tugon ni Banoy. Nang mga sandaling ito ay kasagsagan ng piyesta sa bayan, kung kaya't naglabasan ang mga lasinggero. Pagkarating niya doon sa baryo, napahinto siya sa biglang pag-init ng daliri na para bang napapaso. Pagtigil ni Banoy, napansin niya ang ilang binatilyong lasing na. Ngunit ang pinaka nakaagaw ng atensyon, lalaking tahimik sa isang sulok na para bang walang emosyon. Nang magkatitigan ng dalawa, napansin ni Banoy na pamilyar ang mukha ng binatilyo. Hindi niya naman ito masyadong pinansin, nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Ngunit bago pa man siya makalagpas sa mga ito, bigla siyang tinawag ng binatilyo. Teka lang, di ba kaibigan ka ni Naldo? Tanong ng binatilyo. Oho, bakit po? Tugon ni Banoy. Ito ang nasabi sa akin ng kaibigan ko noon. Si Naldo, nakaaway nung nakaraang piyesta sa kabilang barangay. May usap-usapan na may lahi itong aswang, kaya pinagtitrepan nilang sabuyan ng asin kapag nakikita sa sayawan. Ayon sa kwento ni Naldo,
Wala namang nangyari matapos lumapat ng asin sa katawan nito. Pero nang tumama sa mata niya yung iilang butil ng asin, paulit-ulit itong sumigaw na para bang napapaso. Magmula noon, hindi na masyadong nakita si Jojo sa kanilang barangay. Madalas din itong makotsa ng ibang tao, kaya siguradong may kinikimkim na galit si Jojo. Pakisabi na lang sa mabait mong kaibigan. Mag-iingat siya. Hindi ko nakakalimutan yung ginawa niyang pagsaboy ng asin sa akin. Wika nito. Kalaki pang pagtawanan ng mga kasamahan. Ngunit si Jojo, hindi pa rin makitaan ng emosyon. Matapos ay nagpatuloy na si Banoy patungo sa palengke. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong naman niya si Manong Nobet. Noy, iwas-iwasan mo munang pumunta sa kapitbahay ha. Lalo na yung Naldo. Huwag ka munang makipagkita hanggang sa sumapit ang 2 Biyernes ng kasalukuyan na buwan. Wika ni Manong Nobet. Bakit naman po, Manong? Ano pong problema? Ayon sa kaibigan kong tikbalang, ilang linggo nang may marka ng aswang si Naldo. Parang wala kang mapapansin sa katawan niya, pero kabaliktaran ang nasa loob. Kung ano-ano na ang nangyayari sa kanya, kaya umiwas ka muna. Wika ni Manong Nobet. Unti-unti na daw na nilalamon ng aswang ang sistema nito. Wala na rin siyang magagawa dahil malubha na ang kalagayan ni Naldo. Dagdag pa dito ang sigalot na hinaharap ng kanilang pamilya. Masakit man pero wala na ring nagawa si Banoy kung hindi mapatango na lang bilang pagsang-ayon kay Manong Nobet. Kinagabihan matapos magapunan, mas minabuting tumungo ni Banoy sa puno ng mangga upang magpahangin. Gulong-gulo pa ang kanyang isipan dahil sa mga nangyayari. Paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang nangyari sa kaibigan. Kung kaya bahagya siyang napatitig sa bahay ni Naldo. Kaso nga lang, napansin niya doon sa bubong. Merong nakatayo doon sa itaas. Nanlilisik ang pulang mga mata. Nakatitig sa bilog na buwan. Labas na rin ang mahaba nitong dila at patuloy na tumutulo ang laway. Dahil dito napabalikwas si Banoy. Dahan-dahan itong tumititig sa kanya. Kakaripas pa sana siya ng pagtakbo nang bigla naman niyang makita ang isang malaking itim na baboy na nakaharang sa kanyang dadaanan. Pulang-pula ang mga mata nito. Kasabay nito ang napakasangsang na amoy. Uminit na naman ang kanyang daliri. Naalala ang sinabi ng gabay. Hinila niya ang kamay. Lumabas dito ang kapirasong kahoy. Inilagay sa kanang palad. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Nawala ang takot na bumabalot sa buong katawan. Dahil dito, naging handa siya sa maaaring maganap. Sa pag-atake ng nilalang, sinalubong niya ito ng malakas sa suntok. Tila ba kusang gumagalaw ang kanyang katawan. Tumilapon ang nilalang sa mataas na bahagi ng palayan. Hindi niya na ito sinundan. Ang nasa isipan niya ang sitwasyon ng pamilya sa tahanan. Pagpasok niya sa tahanan ay sinarado ang pintuan at mga bintana. Hindi niya rin pinalata sa pamilya kung ano ang nangyayari sa labas. Ayaw niyang mag-alala ito dahil maaaring makaapekto sa pagdadalang tao ng ina. Nung gabing yun, hindi nagpakampante si Banoy. Inaantay niya lang na matulog ang ina at ang mga kapatid bago ito muling sumilip sa labas ng bahay. Ramdam niya ang mga nilalang na nagmamatsyag doon sa labas. Pasado 1:00 na ng madaling araw, narinig niya ang kalabog sa bahay ng kaibigang si Naldo. Pagsilip niya sa tahanan nito,
naroon pa rin ang nilalang nananatili sa bubong ng bahay. Ang nakakapagtaka, hindi ito napapansin ng mga taong napapadaan. Dahil piyesta sa bayan, kung kaya't maraming taong naglalakad upang makidalo sa nagaganap na piyesta. Subalit ilang beses nang lumagabog ang tahanan ni Naldo, walang nakakapansin dito. Sa patuloy niyang pagmamanman, nagpasya si Banoy na makialam sa nangyayari. Kahit papano ay naging parte ng kanyang buhay si Naldo. Ay naku, bahala na nga. Paglabas ng bahay, maingat niya namang sinara ang pintuan. Dahan-dahang naglakad patungo sa bahay ng kaibigan. Nang makalapit na sa tahanan ng kaibigan, nakita niya ang iilang malalaking aso na umaaligid sa harapan ng bahay ni Naldo. Nagtataka si Banoy sapagkat sa tinagal-tagal niyang pagbalik sa bahay ng kaibigan, ngayon niya lang ito nakita. Wala din siyang ibang nakikitang paraan kung hindi kumprontahin ang mga nilalang. Bago ito tumayo, minabuti niyang damputin ng batong malapit sa kanyang kinaroroonan. Sa pagkakataong ito, 3 aso ang nasa baba ng bahay, samantalang ang isang nilalang naman naroon pa rin sa bubong. Kitang-kita ni Banoy kung paano itong gumagawa ng siwang sa itaas ng bubong. Dahil dito, binato niya ang nilalang na nasa itaas. Dahan-dahan itong tumitig sa kanya. Sa pagsalubong ng kanilang tingin, nakaramdam ng pagkahilo si Banoy. Tumawa ng nakakaloko ang nilalang. Subalit bigla din itong nahulog sa bubong sa hindi malamang dahilan. Dahil nangihina pa ang pangangatawan ni Banoy, kung kaya't ito ang naging pagkakataon ng ibang nilalang na umatake. Makailang ulit na tumalsik si Banoy. Ramdam niya ang bawat atake, subalit hindi siya nasasaktan. Sa pagbangon ng nilalang doon sa bubong, bumalik ito sa katawang tao. Teka, Jojo! Wika ni Banoy. Binalaan na kita, pero hindi ka nakinig sa akin. Wika ni Jojo. Teka, tigilan mo na si Naldo. Pasensya na sa ginawa niya. Tugon ni Banoy. Huwag mo akong sinasabihin ang gagawin dahil wala ka sa lugar. Alam mo kung gaano kasama ang kaibigan mo. Binabalik ko lang sa kanya ang mga gawain niya. Huwag mo sabihin dahil dyan sa munting tangan mo, nagkaroon ka ng lakas ng loob. Wika ni Jojo. Bumuelo ang mga nilalang para atakihin si Banoy. Mabilis namang kumilos si Banoy upang maging handa sa laban. Sa muling pagsuwag ng mga nilalang sa kanya, ay ang pagsapak naman ni Banoy sa ulo nito na naging dahilan upang hindi na sila makabangon. Mas nagulat ang mga ito nang biglang mawala sa kanilang paningin si Banoy. Lumagabog ang likuran ni Jojo nang bigla itong sinapak ni Banoy. Subalit mabilis na gumante ang kasama nito na siyang naging dahilan upang mapahandusay sa lupa si Banoy. Dahil sa lakas ng tama, kung kaya't hindi na masyadong makagalaw si Banoy. Ayos ka rin, Banoy ah. Parang mas gusto mo pang mauna sa kaibigan mo. O total, nandito ka na. Walang problema. Wika ni Jojo. Nawala na ng pag-asa si Banoy. Tinanggap sa sarili na mamamatay na. Hanggang sa nakarinig siya ng mga yabag ng paa sa lupa na para bang merong tumatakbong kabayo. Sa isang iglap, biglang tumalsik si Jojo sa gilid ng bahay nila Naldo. Butas na ang tagiliran nito dahil sa lakas ng sipa ng tikbalang. Nang makita ng mga kasama ni Jojo ang nangyari sa kanilang kasama,
Nagpulasan ang mga ito. Subalit kitang-kita naman ni Banoy kung paano ito sundan ng tikbalang. Paulit-ulit silang binigyan ng sipa ng nilalang hanggang sa muli silang bumalik sa anyong tao. Nang matapos paslangin ang mga aswang, dahan-dahan namang pumunta ang tikbalang sa kinaroroonan ni Banoy. Nagulat siya. Si Manong Bonet ang nasa harapan. Ayos ka lang ba, Banoy? Nakakamangha kang bata ka. Kaya pala ikaw ang pinili ng pulang duwende dahil sa angking kabaitan mo. Wika ni Manong Nobet. Teka Manong, tama ba yung nakita ko? Tikbalang ka? Tanong ni Banoy. Ay hindi. Nagiging ganun lang talaga ang itsura ko kapag binibigyan ko ng pahintulot ang gabay kong tikbalang na gamitin ang kanyang kakayahan. Nagiging kawangis lang ako sa paningin ng lahat. Kahit na ang totoo, hindi naman ako nagbabago ng anyo. Wika ni Manong Nobet. Labis na namangha si Banoy matapos itong marinig. Nais pa sanang kumustahin ni Banoy ang kalagayan ng kaibigan. Subalit ayon kay Manong Nobet, walang dapat ipag-alala. Mahimbing na natutulog ang buong pamilya nito. Walang alam sa mga nangyari. Makalipas ang 3 araw, dito na nagsimula ang panghihina ng katawan ni Naldo. Manong, nag-aalala ako para kay Naldo eh. Nagsisimula na pong magbago yung pakiramdam niya eh. Wika ni Banoy. Huwag kang mag-alala, Banoy. Normal lang na manghina ang katawan ng isang aswang matapos alisin ang sumpang kumapit dito. Sinubukan kong gawa ng paraan ng kaibigan mo at sana umubra. Wika ni Manong Nobet. Dahil sa mga narinig, nakahinga ng maluwag si Banoy sa kalagayan ng kaibigan. Paglipas ng ilang linggo, matagumpay nang naisilang ng kanyang ina ang kanilang bunsong kapatid. Wala nang kahit anong problema. Kaso nga lang pagsapit ng 3 gabi, mula nang maisilang ang kapatid, nagsimula namang magparamdam ang mga nilalang. Kaakibat din ito ang napakabahong aroma na sumasabay sa hangin. Hindi rin maawat sa kakaiyak ang sanggol na tila ba nakakaramdam ito ng hapdi. Nagsisimula lang naman na umiyak ang kapatid ni Banoy kapag nagsimula ng tumakbo ang isang malaking kalabaw na malapit sa kanilang tahanan. Alam niyang hindi ito normal na kalabaw sapagkat nanlilisik ang pulang mga mata. Halos ilang oras itong nagpapaikot-ikot sa kanilang tahanan hanggang sa bigla na lang narinig ni Banoy na tila ba natumba ang kalabaw. Kahit malansa ang labas ng tahanan, dali-dali niya itong sumilip upang makita ang nagaganap sa labas. Subalit kahit saan siya lumingon, wala itong makitang bakas kung saan nagpunta ang nilalang. Pagkatapos nito, tumigil na rin sa kakaiyak ang kapatid. Nang maramdaman na maayos na ang lahat, kaagad na rin siyang nagpahinga. Kinabukasan, nagulantang naman sa pagkakatulog si Banoy nang gisingin ito ng ina. Banoy, gumising ka, nandito si Ate Merna. Hinahanap ka ni Kuya Nobet eh. Nakausap mo ba daw to kagabi? Tanong ni Marta. Ay hindi po ma. Nung isang araw pa yung huli naming pag-uusap eh. Bakit po, ano po bang nangyari? Tanong ni Banoy. Hindi pa kasi siya bumabalik. Ang sabi niya sa akin, pupuntahan ka daw niya para kausapin. Kagabi pa yun eh, hindi pa nakakauwi. Wika ni Manang Merna. Naguluhan naman si Banoy sa mga nangyayari. Wala siyang ideya kung nasaan si Manong Nobet. Kaagad namang umalis si Manang Merna matapos magtanong.
Subalit na natiling question kay Banoy kung saan nagtungo si Manong Nobet. Gayong alam niya ang ugali nito na hindi malihim pagdating sa kanyang asawa. Pagkatapos mag-agahan, nagpaalam si Banoy sa kanyang ina na samahan si Manang Merna sa maaaring kinaroroonan ni Manong Nobet. Subalit lumipas na lang ang araw, hindi nila nakita si Manong. Umuwi rin si Banoy bago pa mag-alas 4. Inaalala niya ang kalagayan ng ina at kapatid. Hindi niya alam kung saan hahanapin si Manong Nobet. Nagbaka sakali ito na baka alam ng gabay. Hindi ko rin alam, Banoy. Hindi ko alam kung nasaan siya. Dahil sa mga narinig, kung kaya't hindi mawala ang kaba sa dibdib ni Banoy, marahil may nangyaring hindi maganda kay Manong Nobet. Sa paglalim ng gabi, muling kinabahan si Banoy matapos marinig ang iyak ng kapatid. Subalit mas nagulantang ito nang marinig ang garalgal na boses na nagmumula sa labas ng tahanan. Alam kong nakikinig ka. Kung gusto mong mahanap ang kaibigan mo, lumabas ka. Matapos itong marinig, biglang napalitan ng galit ang takot na bumabalot sa katawan ni Banoy. Kagad itong lumabas ng tahanan. Siniguradong nakasara ang kanilang pintuan. Mabuti naman maayos kang kausap. Hindi mo na ako pinahirapan. Matapos magsalita ng nilalang, hinagis ito ang kaperasong kahoy na pagmamay-ari ni Manong Nobet. Masyadong hangal ang kaibigan mo. Hindi niya alam kung sino ang kinalaban niya. Muling wika ng nilalang. Naramdaman ni Banoy ang iilang aswang na nakatitig mula sa itaas ng mga puno. Nang tumango ang gabunan, indikasyon para sumugod. Subalit bigla namang naglaho sa harapan nila si Banoy. Sa pagkagulat ng mga nilalang, nahulog na lang ang iba sa kanila mula sa itaas ng puno. Sinubukan pang lumayo ng iilang mga aswang. Subalit bago pa man makalayo sa lugar, bigla na lamang silang bumabagsak at nawawalan ng buhay. Sa paglabas ng buwan sa ulap, nagpakita na si Banoy. Nakaturo ito sa mga kasama ng gabunan na wala ng buhay. Hindi naman lubos akalain ng nilalang sa pamamagitan lang ng pagturo ng kamay, mapapatay nito ang mga kasama. Dahil dito, dali-daling nag-iba ng anyo ang nilalang. Laking gulat ni Banoy. Naging dambuhalang kalabaw, pulang-pula ang mga mata. Nanumbalik sa alaala ni Banoy ang gabi bago mawala si Manong Nobet. Sa pagsugod ng nilalang, ang pagkawala naman ni Banoy ng isang malakas na sapak. Sa lakas ng sagupaan ng dalawa, pareho silang tumatalsik. Napapatigil ng bagya nang mapansin ng gabunan na tila may ibubuga pa ang tanga ni Banoy. Kagad itong nagtago sa ilalim ng puno. Paulit-ulit itong nagbanggit ng mga orasyon. Ilang sandali pa ay bigla itong umakyat ng puno. Muling nag-iba ang anyo ng nilalang. Sobrang humpak na ang muka. Nakausli ang mga buto sa likuran. Panay din ang paglalaway ng nilalang habang gumagalaw ang buntot nito na hugis patalim ang dulo. Sa pagtangka ng nilalang na tumalon ay ang pagtigil din ito sa galaw matapos siyang ituro ni Banoy. O sige, ngayon gawin mo din kung ano ang ginawa mo kay Manong Nobet. Utos ni Banoy. Walang pagdadalawang isip na kinagat ng nilalang ang sarili nitong daliri hanggang sa maputol ang hintuturo. Pagkatapos ay binalata ng kanyang sarili mula sa muka
hanggang sa paa. Matapos siyang gawin ang lahat ng ito, kusa niyang pinutol ang leeg. Nahulog ang ulo ng gabunan. Mabilis na binawian ang buhay. Dahil sa ginawa ng nilalang, kung kaya't nalaman ni Banoy ang totoong sinapit ni Manong Nobet. Masakit man, wala na siyang magagawa pa. Matapos ng laban ay nanghina si Banoy. Sa bawat ganitong pagkakataon, hindi niya kontrolado ang sarili. Tila kusang gumagalaw ang katawan sa kung anong gagawin sa mga nilalang. Makalipas ang ilang araw, linggo, buwan at taon, maginhawa na rin ang pamumuhay ni Banoy. Ibinahagi niya ang kanyang nalalaman kay Manang Merna upang hindi na ito mag-abala sa paghahanap sa kanyang asawa. Hindi naman ito nagtanim ng galit sa kanila. Mas minabuti na lang na umuwi ng Mindoro. Sa kasalukuyang panahon, may kanya-kanya ng pamilya ang mga kapatid ni Banoy. Namuhay siya ng tahimik kasama ang bagong pamilya. Patuloy pa rin siyang ginagabayan ng kaibigang pulang duwende. May mga pagkakataon na ginagamit niya ang kakayahan upang manggamot at tumulong sa ibang tao. Habang buhay niyang dinala sa puso't isipan na minsang may taong tumulong sa kanila. Ito ay walang iba, ang taong nagbigay ng kanyang tangan na si Manong Nobet. Para hindi kayo mabitin mga kabayan, yung susunod nating kwento ay tungkol sa mataas na uri ng mutya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Julio. Taong 1999, Isla ng Panay. Huwag mong kalimutang inumin yung tsaa na gawa sa sampang. Kahit bago ka natulog, maganda ito nang mawala yung ubo mo at hingal. Bakit kasi hindi ka nalang maghanap ng bagong trabaho, apo? Delikado sa kalusugan mo na makalanghap ng abo mula sa usok ng uling. Wika ng manggagamot na si Lola Caridad. Kasalukuyang ginagamot si Julio. Edad 18 anyos. Mag-uuling ang trabaho ni Julio. Bukod sa ganitong gawain, wala nang iba pang alam ang binata para kumita ng pera. Ulila na sa ina. Ama na lang at kuya ang kasama sa buhay. Lasinggero ang ama. Uuwi lang ito para saktan siya habang ang kuya naman wala ring pakialam sa kanya. Simula nang mawala ang ina dahil sa malagim na aksidente na naging dahilan ng pagbabago ng pakikitungo sa kanya ng ama at kapatid. Kaya para mabuhay nagsumikap siyang mag-uling. Hindi naman din nakapagtapos ang binata. Ang takbuhan naman ni Julio sa tuwing masama ang pakiramdam. Ang matandang si Lola Caridad. Bata pa lamang ito na ang gumagamot sa mga sakit at pilay. Kasi po, Lola Caridad, alam niyo naman pong wala akong hanap buhay, di ba? Isa pa, sa pag-uuling, hindi ko kailangang makisalamuha sa ibang tao. Hawak ko ang oras ko. Walang nagmamando sa akin. Mahiyaing binata at takot humarap sa ibang tao. Nakatatak na sa isipan niya ang palaging sinasabi ng ama na wala siyang mararating sa buhay dahil mahina ang utak niya. Kaya nawala ng kumpiyansa sa sarili ang binata. Alam mo, iha, sa buhay natin tayo ang gumagawa ng mga desisyon. Kapag sinabi mo sa sarili mo ng paulit-ulit na hindi mo kaya, ay talagang hanggang dyan ka na lang. Pero sa oras na sinabi mong mas may igagaling ka pa at balang araw aasenso ka rin, nakatepende sa'yo kung alin sa dalawa ang katotohanang paniniwalaan mo. Tandaan mo yan, Julia. Hindi nagtagal umalis na ang binata sa tahanan ng manggagamot. Umuwi na sa sariling bahay. Hirap itong huminga. Mabilis mapagod kapag naglalakad
dahil sunod-sunod na pag-uuling sa kabundukan. Dagdag pa na minsang inaabot siya ng malakas na ulan sa pag-iipon ng kahoy. Madalas ding natutuyuan ng pawis. Dahil dito, ilang araw na siyang hindi nakakapunta sa gubat at walang kita. Mabuti na lamang may naitabi siyang pera. Ito ang ginagamit niya sa pang-araw-araw. Nasa trabaho ang ama at sa susunod na buwan pa ang balik. Sa isip naman ng binata, naroon man o wala ang ama, walang pagkakaiba. Wala itong amor sa kanya at mas mainam pang mag-isa na lang sa buhay kesa tiisin ang araw-araw na pambubugbog. Tabo! Julio! Andiyan ka pa sa loob. May dala akong tinola, padala ng nanay. Kaibigan at kinakapatid ni Julio. Simula nang mawala ang ina, ang pamilya na ni Benji ang palaging tumitingin sa kalagayan ng binata dahil alam ng ginang ang ginawa sa kanya ng ama. Ilang beses siya nitong inalok na doon na lamang manirahan, subalit palagi itong tinatanggihan ni Julio. Para sa kanya mapapatawad din siya ng ama at balang araw babalik din ang kapayapaan sa tahanan. Ay naku, nag-abala ka pa, Benji. Pakisabi kay Ninang salamat ha, busog pa naman ako eh. Kakakain ko lang kina Lola Caridad. Nabutan kong nagluto ng ginataang langka eh. Napansin naman ni Benji ang biglaang pagpayat ng kaibigan, kaya labis ang pag-aalala nito. Alam mo tol, mabuti pa itigil mo na yung pag-uuling mo. Hindi talaga yan makakabuti sa'yo eh. Ilang beses ka na bang nagkasakit dahil dyan? Puno na yata ng alikabok ng uling yung baga mo. Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa pangangaso nila Teo. Ang alam ko darating sila dito sa Makalawa. Sakto, mataas magbayad yon. Lalo na kapag marami kayong nahuli. Sinabi naman ni Julio na pag-iisipan niya ang alok ng kaibigan. Ayaw din niya na merong ibang tao sa paligid na kailangang kausapin. Ngunit iniisip niya nang itigil ang pag-uuling. Isa pa, sa tagal niya sa gubat, nahasa na rin ang galing niya sa pangaso at paglatag ng mga bitag. Kinagabihan, habang umiinom ng tsaa mula sa manggagamot, napaisip si Julio. Paano kaya kung subukan niyang sumama sa pangaso? Gagamitin niya ang kita para makabili ng kahit 2 pirasong baboy at mga sisiw. Mag-aalaga na lang siya ng mga hayop na pwedeng pagkakitaan. Isa pa, malawak naman ang lupa kung saan nakatirik ang bahay. Nang sunod na Martes, muli siyang dinaanan ni Benji at sinabing nakauwi na si Tio Gregor. Gusto siyang makausap kung interesadong sumama sa pangaso. Kadalasan itong hinuhuli ay mga baboy ramo, mamahaling ibon, unggoy at usa. Palipat-lipat lamang ito ng bayan. Iligal na gawain kaya kapag nag-init ang mga mata ng otoridad, lumilipat lamang ng gubat. Hindi ito totoong tsuhi ni Benji. Tiyo lamang ang tawag niya dahil niligawan nito ang ina. Julio, nasabi sa akin ng pamangkin ko na kabisado mo ang kagubatan. Tamang-tama. Dito kami mamamalagi ng grupo sa susunod na 2 linggo. Baka gusto mong sumama sa aming mga aso. Bibigyan kita ng porsyento sa bawat hayop na makukuha natin dito. Ano sa palagay mo? Balbas sarado ito. May takip ang isang mata. Marami din itong peklat sa katawan at braso. Naisip ng binata na mahirap tanggihan ang alok sa kanya, lalo na't malaking pera kapag nagkataon. Matutupad na ang pangarap niyang babuyan at manukan. Sige po, sasama ako at isa pa. Gusto ko na ding tumigil sa pag-uuling eh. Huwag ko kayo mag-alala. Parang pangalawang tahanan ko ang gubat. Kabisado ko ang bawat sulok. Dahil nga sa napagkasunduan, naganda na si Julio ng mga kagamitan sa pagpasok sa gubat bago ang araw na yun. Muli siyang dumaan sa manggagamot na si Lola Caridad. Ipinaalam na sa wakas, may paraan na para tumigil sa pag-uuling. Kapag natapos ang pangaso sa loob ng 2 linggo,
Sa ibinalita ni Julio, mas nag-alala sa kanya ang matanda. Alam mo, iha, hindi ako ayon sa gagawin niyong panggagambala sa kagubatan. Masyado na itong luma at Diyos lang ang may alam kung anong uri ng mga hayop at mababangis na nila lang ang nananahan dito. Pero kahit ganon, ito ang pinili mong landas. Eto, dalin mo ang kwintas na ito para matulungan kang mailayo sa kapamakan. Mula pa yan sa mga ninuno ng angkan namin. Ayon sa lolo ko, pangil yan ng matandang aswang na nagawang gapiin ng mga ninuno namin. Siglo nang nakakalipas sa parehong gubat na papasukin niya. Sana matulungan ka niyan. Ingatan mo ang sarili mo. Inabot ang kwintas na may palawit na pangil. Kulay kalawang ang palawit at tila may bahid pa ng mga dugo. Subalit makintab ito at may kakaibang dating at itsura. Labis naman ang pagpapasalamat ni Julio. Nararamdaman niyang nag-aalala at pagmamahal ng matanda na hindi niya naramdaman sa ama o kahit sa kapatid. Sumapit ang araw ng pangaso. Kagaya ng usapan, naghintay lang si Julio sa bukana ng kakauyan. Bukod sa kanya at kay Tio Gregor, may 4 pa silang makakasama na kasabay na dumating ni Gregor sa baryo. Nakita niya ang mga kagamitan nito. Halatang biyasa sa gagawing hakbang. Mabuti naman at nagpakita ka. Ang buong akala ko, uurong na ang buntot mo eh. Ang mabuti pa, mauna ka na. Ipasyal mo kami sa loob ng sinasabi mong ikalawa mong tahanan. Natila ng aasar pa. Blanko lang ang mukha ni Julio. Tila hindi naintindihan ang biro ng lalaki. Nagsimula na ito papasok sa kakauyan at pinangunahan ang grupo. Magagaling ang mga kasamahan ni Tio Gregor. Alam nila ang mga marka ng mga hayop sa puno at alam din nila kung saan ang pinakamagandang parte upang mailatag ang mga bitag. Ayon kay Gregor, walang ibang gagawin si Julio kung hindi sumama at gabayan sila sa loob ng kakauyan para mabilis ang pangaso. Ganun naman ang ginawa ng binata. Nakamasid, inaaral ang mga bagong kaalaman sa pangaso mula sa mga veteranong kasama. Hindi nagtagal, nakahuli ang mga ito ng ibon. Meron ding baboy ramo na kumagat sa bitag. Ngunit wala pa doon ang hinahanap ng grupo. Habang naglalakad si Julio sa mga nailatag na bitag, narinig niya ang 2 sa mga kasamahan nag-uusap tungkol sa totoong pakay nila sa gubat na iyon. Ang mailap at misteryosong aswang na napabalitang matagal nang naninirahan sa gubat. Ayon pa sa mga ito, kung sakaling mahuli nila ang aswang, tiyak ang pagyaman nila dahil dadami ang parokyanong interesado at handang magbayad ng malaking pera sa oras na makahuli ng buhay at totoong aswang. Nangamba naman si Julio sa narinig. Matagal na itong naninirahan sa baryong iyon, ngunit wala naman siyang nabalitaang sinalakay o pinatay ng aswang sa gubat. Hindi niya lubos maisip na ang kakauyan kung saan siya madalas natutulog sa itaas ng mga puno, tahanan din pala ng kinakatakutang aswang. Nahuli naman siyang nakikinig ni Mang Gregor. Bata, anong ginagawa mo? Hindi ka ba naturuan ng mga magulang mo na huwag makikinig sa usapan ng matatanda? Hala sige, doon ka na. Dito na tayo magpapagabi sa gubat nang mabantayan ang mga bitag natin. Wika ni Gregor. Nakayukong sumunod ang binata. Pumunta sa lugar kung nasaan ang mga kagamitan. Malapit na sila sa pusod ng gubat. At kahit magpaputok pa sila ng baril, walang makakarinig. Naganda ng duyan si Julio habang ang mga kasamahan ay may dalang tent na matutulugan.
Bandang 4:00 ng hapon, tumigil na sila sa pangaso at bumalik na sa lugar kung saan magpapahinga. Kinagabihan, ilang ligaw na itik at mga malalaking paniki ang nahuli. Kagad namang inilagay sa baga upang maihaw. Napakaraming karne ang nasarap ni Julio ng gabing iyon, na labis namang ikinatawa ng binata. Madalas mga ligaw na manok lang ang nauhuli niya dahil wala naman siyang gagawin kung sakaling makahuli ng baboy ramo. Masyadong maraming karne at delikado. Malalim na ang gabi. Magkakaharap sila sa may apoy. Nagkwentuhan ng mga karanasan sa mga nagdaang pangaso sa iba't ibang lugar. Lumalabas na tinipon talaga ni Mang Gregor ang mga kalalakihan sa iisang pakay. Batay sa mga narinig ni Julio, halos lahat ng hayop na alam niya, nagawang mahuli ng mga ito. Kaso nga lang, labis ang pagkauhaw nila sa mga bagong tuklas na nilalang na maibebenta sa ilegal na merkado. Kaya nang ialok sa kanila ni Mang Gregor na manghuli ng aswang, walang pagdadalawang isip nila itong tinanggap. Habang nasa kasarapan ng pag-uusap, biglang nakarinig ng pagsigaw na tila ba nagmula sa malaking baboy. Aba, may baboy ramong naipit sa bitag. Ang mabuti pa, tignan nyo na. Baka mamaya, masayang ang pagbebenta natin yan. Siguraduhin yung hindi mapipilay. Wika ni Mang Gregor sa mga kasamahan. Habang si Julio naman, naroon lang nakamasid sa apoy. Pinipisil ang palawit na kwintas na bigay sa kanya ng matandang manggagamot. Nakita naman ito ni Mang Gregor. Nagtanong kung ano ang pangil na yon at saan nakuha. Dahil alam niya ang pakay nito, naisipan niyang ilihim ang tungkol sa kwintas. Baka mamaya si Lola Caridad pa ang kulitin ng mga ito tungkol sa mga aswang. Bigay lang po sa akin, pampaswerte. Pangil po yata ng unggoy. Mang Gregor, ano po bang plano nyo? Paano ba tayo makakahuli ng totoong aswang? Di ba delikado yun? Madali lang yan. May mga nabili kong gamit kaya nung magpabagsak ng kahit malaking elepante. At siguradong sa oras na makakita tayo ng isa, mahimbing ang magiging tulog doon. At saka, Natigil sa pagsasalita si Mang Gregor dahil biglang nagsigawan ang mga kasamahan na inutusan niyang kumuha ng baboy ramo. Napabalikwas ito at nagulat maging si Julio dahil sa nakakakilabot na sigaw ng baboy ramo. Kinuha ni Mang Gregor ang baril at isang maliit na lalagyang may mga botelya. May dala din itong kakaibang baril. Alam ng binata na ito ang sinasabi ni Mang Gregor na kayang magpabagsak ng aswang. Ngunit ganun na lang ang gulat na naramdaman nila nang makita na 2 sa 4 na kasamahan niya nakahandusay na at duguan. Ang isa dito, wala ng paa, habang yung isa naman ay wakwak ang tiyan. Hinanap nila ang 2 na naunang sumugod, ngunit hindi nila ito nakita. Sumisigaw na si Mang Gregor at tinatawag ang mga kasamahan, habang si Julio naman ay nakatulala. Hanggang sa napatingin si Mang Gregor sa taas ng puno, nakita niya ang nilalang nakagat-kagat ang isa pang kasamahan. Doble ang laki ng nilalang sa kanila, kaya natulala si Mang Gregor sa nakita. Ngunit nang maramdaman ni Mang Gregor ang pagpatak ng dugo sa kanyang balikat, mabilis nitong kinuha ang baril at ipinutok sa nilalang. Natamaan niya ang aswang. Kargado ito ng pampatulog, kaya sa oras na bumaon sa laman ng nilalang, mabilis namang gagapang ang gamot. huwag kang tumunga nga dyan. Akin na yung lambat. Bilisan mo! Maya-maya pa dumating na rin ang isa pa sa kasama nila. Silang 3 na lang ang natitira. Sa wakas, akin ang tropeyo.
Makikilala ko sa mundo dahil sa nilalang na ito. Siguradong milyon ang magiging halaga sa oras na mahuli ko to. Nagulat si Julio na sumabay din sa pagtawa ang isa pang kasamahan. Sa tingin niya nababaliw na ang dalawa. Sa wakas mo, mayaman na tayo. Makakapagpahinga na ako sa nakakapagod na buhay natin. Wika ni Baldo. Ang tanging nakaligtas sa 4 na kalalakihang dinumog ng aswang. Nang maigapos ang nilalang, pinagtulungan nila itong ilabas sa kakawyan. Habang naglalakad panay naman ang kwento ni Baldo sa mga plano, sa oras na makuha ang parte kapag naibenta na ang aswang. Tanaw na nila Julio ang labasan ng gubat. Ilang metro na lang nasa bukana na sila ng baryo. Biglang huminto si Mang Gregor at humarap sa kasamahan. Huwag kang mag-alala, Baldo. Ito na ang huli mong pagod sa pagsama. Makakapagpahinga ka na. Kasabay ng pagpapaputok ng baril sa noo ni Baldo. Walang buhay na bumagsak sa lupa si Baldo. Marahang hinila ni Mang Gregor pabalik sa kakahuyan at sinindihan ng katawan. Natulala si Julio sa nasaksihan. Alam ng binata na siya na ang susunod. Subalit hindi niya magawang kumilos dahil sa labis na panginginig ng tuhod. Pasensyahan tayo, bata, ha? Ako lang ang pwedeng makinabang sa hayop na to eh. Ngayon, may dalawa kang pagpipilian. Hilahin yung aswang o isusunod kita kay Baldo. Mamili ka. Alam niya sa sarili, kahit ano ang pagpilian ay papatayin pa rin siya. Kita sa mga mata ni Mang Gregor ang pagiging ganid, lango sa tagumpay. Subalit isang bagay ang nakapagpabaliktad ng lahat. Naisip ni Julio na mas malaki ang tsansa niyang mabuhay sa oras na mapakawala ng aswang. Habang kinukuha ni Mang Gregor ang mga kagamitan, mabilis na kinuha ni Julio ang matalas na itak. Kagad niyang hiniwa ang lubid upang makawala ang aswang. Mataas na uri ng gabunan ang nahuli nila. Pagkaharap ni Mang Gregor, matalim na kuko ang bumaon sa sikmura niya. Tumagos hanggang sa likuran. Kagad na kinagat ng aswang ang ulo ng lalaki. Matapos nun nabaling ang atensyon nito kay Julio na nakatayo lang at hindi magawang gumalaw. Nakatulala ang binata habang pinagmamasdan ang nilalang. Matalino ka. Kung nagkataong nailabas ako ng taong to, doon na matatapos ang kasunduan na napag-usapan ng mga ninuno namin at ninuno nyo. Pasalamat ka. Pamilyar ako sa amoy mo dahil ilang ulit ka nang nagpapabalik-balik sa gubat. Yang suot mong kwintas. Yan ang sagisag ng tapat naming pagsunod sa kasunduan. Iniiwasan naming atakihin ang mga kabaryo nyo. Ingatan mo yan. Siguradong maraming bagay pa ang may tutulong niyan sa'yo. Naway magsilbi din itong babala sa inyo at sa mga nagtatangkang guluhin ang katahimikan ng gubat. Mag-iingat ka, kaibigan. Nanlaki ang mga mata ni Julio. Kung nagkataong natakot siya at pinangibabawan ng takot na sumunod kay Mang Gregor, buhay ng mga kabaryo ang kabayaran. Dahil din sa suot niyang kwintas, wala namang masamang ginawa sa kanya ang aswang. Naglakad lang ito pabalik sa kakawyan at hila ang katawan ng walang buhay na si Mang Gregor. Nang makabalik sa baryo, tulala ito at nanghihina. Nang tanungin naman nila Benji kung nasaan ang chewing, sinabi na lang ng binata na iniwan siya ng mga ito at hindi na natagpuan pa sa kakawyan matapos silang habulin ng malaking nilalang. Kinabukasan, binalikan nito ang lugar kung saan nila naiwan ang lahat ng kagamitan. Nakuha ni Julio ang bag ni Mang Gregor na naglalaman ng mga pera. Itinago niya ang mga baril, maging ang mga mahalagang gamit ng mga kasama. Inilihim niya ang lahat at ibinaon na lang sa limot.
Nagpasya si Julio na mag-umpisa ng bagong buhay. Bumukod ito ng tahanan na nirahan sa bahay ni Lola Caridad. Nawalan na siya ng pag-asa na magkakaayos pa sila ng ama. Simula nang mangyari yun, malaki ang pinagbago sa buhay ni Julio. Hanggang sa ngayon, dala pa rin niya ang bigay ni Lola Caridad na pangil ng aswang.